At nang napadako ang gilid ng kanyang mata sa kisame ay tumambad sa kanya ang isang puting lobo. Hindi siya nanaginip, hindi siya namalikmata. Totoo ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Sa takot, kinuha niya ang lobo at manika at muling itinapon sa labas ng bahay. Dali-dali siyang lumabas upang bumili ng load sa tindahan upang makausap niya ang caretaker ng bahay at sabihin ang kanyang mga nararanasan. Sa tindahan, habang siya ay nagpapaload, biglang nagsalita ang matandang tindera. Iha, bakit naman sa dami ng paupahang bahay ay dyan mo pa napiling tumira? Sa pagtataka, ay nagtanong si Rika Bakit ho, Manang? Ano po bang alam niyo sa bahay na yan? at sumagot naman ang tindera. Hindi mo ba alam na may pinatay dyan na 3 mag-iina ilang dekada na ang nakakalipas? Walang nagtatagal dyan na namuhupahan, kaya nga wala pang bumibili sa bahay na yan dahil sa malagim na kasaysayan. Nanlaki ang mata ni Rika sa sindak. Wala kasing binanggit na ganon ang caretaker ng bahay. Hindi na sumagot si Rika. Nang matanggap niya ang load ay dali-dali na siyang bumalik sa bahay. Nag-impake ng mga gamit, dali-daling sumakay sa tricycle at naghanap ng bagong matitirahan. Nakahanap ng bagong malilipatan si Rika sa mismong bayan ng Lipa, isang lumang apartment malapit sa simbahan. Gusto na niyang kalimutan ang malagim na karanasan sa pinanggalingan niyang paupahang bahay. Mukhang tahimik naman sa nalipatan niyang bagong apartment. Ngunit tila hindi pa dito natapos ang kalbaryong kakaharapin ni Rika. Dahil nung binuksan niya ang zipper ng isang bag upang kumuha ng damit ay bumulga sa kanya ang lumang manika galing sa paupahang bahay.